Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay, kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Umpisahan po natin ang ating programa with for today's talk, and I'd like to acknowledge the presence of our lawyer, Attorney Vinny Ibarra. Attorney Vinny, maraming salamat. Narito po ang aking for today's talk. Hindi inaprobahan po ng MTRCB ang magkahiwalay na motion for reconsideration na sinumite ng ABS-CBN at GMA Network kaugnay sa 12-day suspension na pinataw ng MTRCB sa It's Showtime. Nilabas ng MTRCB ang kanilang desisyon sa isang press conference ngayong hapon. But in accordance to due process, hindi pa ito considered final and executory dahil maaari pang iangat ng ABS-CBN at GMA Network ang kanilang apela sa Office of the President within 15 days mula sa araw na ito. Ayon sa MTRCB, kung i-deny pa rin ng Office of the President ang apela, pwede pa itong iangat sa Court of Appeals hanggang sa Supreme Court. Ibig sabihin po, patuloy pa rin nating mapapanood ang It's Showtime habang patuloy na dinidinig ang reklamo. Sa nasabing press conference kanina, sinabi ni MTRCB Chair Lala Soto na wala di umanong effort ang It's Showtime at mga hosts nito to have a dialogue, to coordinate, or to cooperate with the MTRCB. Bagamat, nilinaw ng MTRCB Adjudication Chair na si Attorney Paulino Cases na dumalo ang representatives ng It's Showtime sa hearing matapos sila padalhan ng notice to appear. Nauna nang nilinaw ni Lala na although she was physically present nang magdesisyon ng MTRCB Board, nag-inhibit siya sa pagboto. She also said na mag-i-inhibit din siya sa pagboto kaugnay sa iba pang mga reklamo related to any noontime show. Hinihingan pa namin ang reaksyon ng It's Showtime, GMA Network at ABS-CBN ukol dito. Naitay, kapuso, maraming salamat. Ang ating bisita ngayong hapon ay Wais, rockstar coach ng The Voice Generations at ang kanyang wais na misis. Naitay, kapuso, please welcome Chito Miranda, Neri Naing. Hi po. Hi po. Hi, Ninong. Dito na naman ako. Oo, maraming salamat muli. Thank you very much. Maraming salamat. Kumusta kayong dalawa? Okay na okay po. Ayos naman po, ayos naman po. December 9 years na kayo. Yes. Kumusta yung paglalakbay na yun? Masaya, maraming struggles pero enjoy kasi parang alam naman namin na tag team talaga kami. Pero yung struggles naman natin, Dad, kasi nag-uusap tayo eh. Diba? normal. Kunwari, meron po kaming mga arguments, talagang pinag-uusapan namin. Meron talaga kaming open and honest communication. And I think the struggle is you Ako? dealing with me. Akala ko ako. The struggle is you dealing with me. Okay, Tanggap ko okay. naman yun, I'm a handful. So. No, let's talk about timing. Pag may problema ba, sa inyo, because it is unique to couples, kaagad ba napapag-usapan? Are you confrontational? Or kayo yung tipong nag-aantay ng konting panahon bago mag-usap? Okay, Daddy. yan ang lagi na yung problema because I'm always Confrontational. laging, pag-usapan natin to, she needs to take her time. So ngayon natuto na rin ako na, ay mas tama yun, palamig muna ng ulo. Siguro because, I always blame me being a songwriter na pag emotional, dapat capture the moment. So hindi pala pwede yun kasi pag nasa height of emotion, Magka-clash kayo magka-clash pa rin. Pero Kasi, once it dies down, kalmado na pala kami. Kalmado. So natuto na ako na hintayin ko na lang siya lumabas ng kwarto. Pero naiintindihan ko where you're coming from. Kasi halimbawa, pag may narinig kang music o may narinig kang, may naisip kang letra, you cannot wait eh. You have to do it at that moment. Even at the middle of the night, may isip okay ako. lang yun, Tito Boy, kapag susulat. Pero kung ako'y maririnig, parang, oh my God, ito na naman. Nagkulong na nga siya sa kwarto, nandun pa ako sa labas. Baby, pag-usapan natin to. Give me... pero to be fair naman, after pag mahimasmasa na siya, kalmado na talaga siya. And Pero most of the time talagang, sino may kasalanan? Siyempre, kailangan ko sabihin ako. Oo, Pero, Neri, sino ba ang wais na misis? Nagsimula po yan, Tito Boy, kasi syempre alam niyo po, yung buhay ko, I mean... Inaanak ko po itong dalawa. Yes, inaanak talaga niya. proud. Saka syempre, noon pa lang NCQ, nakita Correct. niyo na po. So, humble beginnings talaga. So, mas naging wais ako sa buhay because
sa mga napagdaanan ko. Totoo yun. Alam mo kung ba, mas lalo na nung nagsisimula ka sa business, ang daming failures. And because of your failures, you learned. Kaya ka naging wise. I think, Oo, natuto yun pa talaga- ako lalo. So paano maging wise na mister? Mas wais talaga sunod siya ka lang sa sa misis mo. Hindi! Happy wife, happy life. Hindi talaga, ang dami ko talaga natutunan sa kanya when it comes to business. And so, hindi lang sa business, sa buhay. About taking your time para magkalma, mga ganyan. And I think, the best thing that I'm doing as wise, kaya natatawag ng wise, kasi I really just support her with what she's doing. Best support system. Wala na Ako ang akong best supporting husband. Yes, totoo yan. Best supporting husband. That sounds good. Pero ngayon, madalas nating naririnig sa mga kaibigan, problema talaga ang pera. Oo. There's a problem of, hindi ko alam kung bakit. No? Sabi ko nga nung isang araw, nagkakataon lang ba, that napapaligiran ako ng community na in the past few weeks, ang pinag-uusapan kakulangan ng pera. Kung i-apply mo yung pagiging wais sa negosyo, siyempre hindi maiwasan pag-usapan ng pera. Tips, paano ba maging wais sa pera? This is what I always say. Even if you have money, live kunyari, when I started earning, I could afford, pwede ko ma-afford yung magagandang cars and malaking bahay. I still chose the smallest house and yung pinakasimple lang, lifestyle, we never live lavishly. Or go beyond? Oo, kumbaga, if I had, let's say, if I have 105,000 pesos, I'll just spend my 5,000 pesos. Doon ako Parang natuto sa kanya. Before Tito lang. Boy, nung nag-artista, hindi ko na mas naano yung, syempre nasanay na ako na umidarating na trabaho. So talagang doon ako, gagastusin ko kung anong meron ako. Tapos, Hindi pa dumadating, ubos. Oo, binibilang ko na agad, may utang na ako, mga ganyan. So, yung nakilala ko si Chito, nakita ko kung gaano siya kawais sa pera. Siya talaga yung nagturo sa akin how to save money, lahat, including insurance. Talagang natuto ko sa kanya na parang gusto ko yan, investing. Kumbaga, Yun lang talaga, good ako, student. Talagang pinag-aralan ko yan. And gusto ko yung ginagawa ni Chito na hindi man siya maluho, pero hindi naman niya dinedeprive yung sarili niya. Meron siyang ipon, may nai-invest siya, may konting luho. Parang Oo. gano'n. At saka, it's not how much you earn. As we would always say, it's how much you save. Ako naman, dagdag lang ako ng konti. I was talking to my staff the other day. Sabi ko, pag may inaasahan ka, halimbawa, lakihan natin, 100,000. Meron ho tayong kahinaan. It's human weakness na hindi pa dumadating yung 100,000, nagplaplano ng isipan mo. Na parang, dito bibili ako ng ganito, dito ako bibili ng ganito, dito babayaran ko ito, maganda magbayad ng utang, ito para ito kay ganito. May plano ka na, hindi pa dumadating. Ang nangyayari ay, in one of the cases that I witnessed, nangutang na against ditong pera na kikitain. Halimbawa, I borrowed 30,000, 100,000, may 70,000 pa ako matitira. Hindi natuloy. Totoo yan. Remember, isa sa sinabi ko sa Yeah, yan, ganun din nangyari sa akin before. sabi ko sa kanya talaga, never Don't- spend money that you don't have. Correct. Because it is not money. Yes. It is not Not yet. money. Oo. Until you have that. And Exactly. then, doon naman, Chito, sa sinabi mo, you really have to live, hindi lang within below your means. Yes. Para maayos. At saka, maaaring nagtatanong ang iba ngayon na parang, ba't mo naman pinahirapan ang sarili mo? Hindi. You choosing a small house rather than a mansion, hindi ka nagpapalit ng auto taon-taon, does not equate to saying na hindi ako masaya. No, actually, ang gagawin ko talaga dyan is, when I earn money, iisipin ko lagi, how to earn more money, Saan may hanggang i-invest? umabot sa point na yung gusto kong car, hindi ko na kailangan pag-isipin. Bibilin ko na lang kasi change na lang yan. Okay. Parang ganun. Let's do why is the fast talk. Okay? Wow. Kinakabahan ako. Nagawa ko na ito pero kinakabahan Basta ako. yung libro mo. Yes, go for that. Mamaya, pagbalik natin. Chito, bagsakan, bardagulan. Ngayon, bardagulan. Chito, siopaw burger. Siopaw. Mr. Suave o Mr. Handsome. Mr. Suave. Yes, yes, show, no show. Yes, yes, show. Parokya ni Chito, parokya ni Neri. Para kay Neri. Yes or no? Uso pa ba ang harana? Oo naman. Yes or no? Pikon ka ba sa bashers? No. Yes or no? Open makipag-collab with SB19. Of course. Chito, yes or no? Seloso na mister. No. Luto ni Neri na paborito mo. Lahat talagang masarap. Pinakamahal na regalo ni Neri sa'yo.
kotse, binigyan niya ako. Chito, complete the sentence. Nagigilty ako kapag Hindi ako nakapag-spend ng time with them. takot ako kay Neri kapag Hindi ako takot dahil sa kanya, mabait siya eh. takot ako kay Chito kapag Neri. Takot ako kay hindi ako takot dyan. Kinikilig ako kay Chito kapag Every day, lagi niya akong sinusuyo. aarte o didiskarte. Didiskarte. Sardinas, tuyo. Tuyo. Nagtatanim o aani. Nagtatanim. Binatang Chito, Tito Chito. Tito Chito. Paboritong regalo mula kay Chito. Ngayon, yung may bahay. Your favorite parokya ni Edgar Song. Nakakatawa, silver toes. Sabi na ako. Pwede o hindi. Sasabak muli sa showbiz. Right now, hindi pa. Pwede o hindi. Papatong sa bashers. I know. Sa inyong dalawa, sino mas malambing? Pareho, pero mas grabe ito maglambing. Sinong mas kuripot? Sinong mas Chito. maluho? Pwede ba yun? Sinong mas in love? Pareho. Lights on or lights off? Of Happiness or chocolates? happiness. Best time for happiness. Anytime. Anytime. Complete the sentence. Wais ako dahil... Wise ako dahil napasagot kita eh. Wise ako dahil na-inlove ako sa isang Chito Miranda. Alright, ganda. Good answer. Best decision talaga, Tito Boy. That's true. Iba. Chito, a couple of weeks ago, dumalaw sa atin dito ang kaibigan Jo Marichan. Naging conversation kasi ito sa online community. Dahil may nasabi si Joe na ang mga musikero dapat may day job. And I know he was coming from a good place. Yeah. I'd like to pick on your brains as to what you think about it. Neri, nakita kita bata ka pa. As in really Yes. bata. How much of that young girl still there? Ang mga kasagutan po Ay. sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. I see that book. Ganda. May libro ako. International release siya, Tito Boy. Are you proud? I am so proud. Yes, akalain mo. Akalain mo may libro ko, Why is the Mrs.? Yes po. And this is going to be very helpful sa mga Mrs. na nagmamasid sa atin ngayon. Kahit hindi po misis, lahat Kahit po. mister. Kahit mister, lahat ng gusto maging wais sa buhay. And available po siya, pre-selling po sa National Bookstore and fully booked po. And sa October, nandoon na po ang wais na misis. And I read some of the snippets, heartwarming talaga siya for me. Naiyak siya nung may ilabas. Sabi ko, Ganda. I'm To be- crying. Sabi in niya, fairness, I'm hindi so proud walang of bias. you. Parang, ang ganda naman pinagsasabi niyo dito. Ang galing. Aabangan natin yan. Yes, po. Pero pag-usapan natin, dahil ngayong darating na linggo ay sing-offs Yeah. sa Voice Generation. I'm really excited. Ito, Chito, ang tanong ko, because I judged Battle of the Judges. Na, by the way, Naitay Kapuso, ngayong darating Sabado ay it's the finale night ng Battle of the Judges, kung saan malalaman na ho natin kung sino ang ultimate champion. Ibig sabihin, last week kasi, Chito, Neri, ay yung first group ng mga finalists ay nag-perform na. Ngayong darating na Sabado, 7:15 in the evening, sino pa ba? Marvin, Shama, the violinist, and then we have the amazing duo, and Kathy Mas will be performing. So abangan nyo po yan. Ngayong Sunday naman, sing-offs na sa Voice Generations. Yeah. Bawat coach, lahat ng Kompleto kanilang mga ng teams grupo namin. magpe-perform. Yeah. Tapos pipili, We eliminate one. So ang sakit kasi how binuo namin yung team. difficult is that? And how did you go through that? Sobrang hirap because it's easy if somebody messes up. Alam mo yun, kasi, pero ang hirap pag lahat sila magbigay ng stellar performance. How do you decide kung sino tatanggalan? That's the most challenging part. But it also makes the competition interesting, sa totoo lang, because it wouldn't be fun if madali magtanggal eh. So I think it's very, pero nakakaano lang, still heartbreaking kasi kakabuo lang ng teams and you get invested with them emotionally. May Biglang, relasyon ka eh. oo eh. Personally, kilala mo sila para mga kids mo biglang, next episode, tatanggal ka ng isa. Tama. Nangyari sa akin yun sa Battle of the Judges. May dalawa, akong contestants, sila ang nagbakbakan. Pareho magaling yung sinasabi mo. Ang hirap magdesisyon. So, yun po ang magaganap sa Voice Generations ngayong linggo. And I'm just so excited to watch it. Pero ito, Chito, diretsang tanong. Sa tatlong other judges, kanino ka nagbabantay? Kanino ka alam mo yun? What is the word?
kanino ka pinaka-ingat? Threatened? Okay. No. I don't want to use the word threatened. Yung parang pinanunood mo. Pinapanood ko lagi si Stel kasi he's always fun to watch. Lagi naman talaga. Lahat kami, para kami may batang disusi na kahit anong gawin niya, bentang-benta lang sa amin. Tuwa siya kay Stel. Talaga. Pero sa pagdating sa coaching, I think, nagulat ako kay, magaling si Stel, pero nagulat ako kay Jules Julian. kasi she's so technical. Nagulat ako na, wow, ibang level pala yung, para siya talagang vocal coach na iba, para sa teacher. Kami lahat, we're just having with our kids and having fun na, ganito gawin mo, I think this is a good song selection, I think it's better kung may drama. Siya talaga with the voicing and everything na, medyo technical. So, Ilabas natin si Chito sa mga coaches. Sino ang pinakamahusay para sa'yo? Pag napapanood ko, baka si Stel, natutuwa ako sa kanya kasi very articulate siya, magsalita talaga, na parang siyang host talaga, alam niya, and charismatic. Ang galing niyang Kahit yata hindi ako tanggalin sa equation, siya pa rin yung paborito niya. Hindi, natatawa ako kasi every time na pagkatapos ng trabaho nila ng The Voice, natatawag siya, sira ulo talaga to. Ay, sorry. Parang, sira ulo sa good. Yung parang talagang niloloko ko lagi ni Stel, gaya natatawa siya dun sa bata. So kanina din nakasalubong namin. Ako naman sa mga talent, sa mga nanay, sa mga managers na nanonood sa atin, I'd like you to realize na it was not easy for Stel, ang tagal yan. Nakita ko yan na nag-umpisa yan na duo, you know. Kaya nung bumisita yan dito, I have that very, very special affection also for him. Dahil nakita ko yan na naglakbay. Siguro mga roughly about 6-8 years or even more. Yung growth niya, nakita niya. Yung growth, oo. Kaya we're just proud for Stel. Neri, wais na misis. Nakikita ko yung libro. Kailan ka hindi wise? Pag may sakit yung mga anak ko, nakikita talaga doon ako nagbe-breakdown, nanginginig ako. I think hindi lang pag may sakit. I think basta pagdating sa kids natin, nawawala yung diskarte mo because spoiled talaga yung kids sa Gusto kanya. ko talagang sasabihin ko na, ito lang yung toys. Ito lang yung bilhin mo na toy because ma-outgrow niya rin yan. Pagdating, ang dami ng na-order. Kasi wala mo akong ganun nung bata ako. So, na-deprive naman ako, di ba? Gumamela na yung laruan ko. Hindi naman kita pinipigilan. I'm just saying na pagdating doon, sira biglang yung diskarte mo when it comes to kung mga hindi ko na-receive nung bata ako, ibinibigay ko sa mga anak ko. Kasi, kumbaga, bakit pa ako mabubuhay dun sa past na bakit hindi na ibigay sa akin to? Ibigay ko sa mga anak ko. If you were to renew your vows, I mean, 9 years, December, tama ba akong bilang? December. 9 years. Opo. Ano ang nais niyong sabihin bilang pagtatapos ng pag-uusap na ito? Anong nais niyong sabihin sa isa't isa? Iyak ako. Bilang ninong. Ikaw muna, Neri. Gusto ko mag-thank you kay Chito. Thank you ka ngayon. Hindi kasi actually lagi naman ako nagpapasalamat kay Chito kasi si Chito talaga yung lakas ko, Tito Boy. Lagi ko sinasabi sa kanya, baby, be healthy. Kasi kung mawawala ka, talagang totally hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Kasi alam naman ng mga tao na talagang grabe ako pagtanggol ng asawa ko. Grabe yung suporta niya sa akin. And walang taong gumawa at gagawa nun, kundi yung asawa ko. Chito, So, ikaw, I love you. What do you want to say? Life-changing rin talaga because before, rock and roll talaga ako eh. Gusto ko lang mag-live ng life na kung paano ako gusto. And when I want to die, I'll just die. Parang ganon. Pero with her and my family, parang nagkaroon ng bigger reason for bigger than myself. Pero maraming salamat sa inyong dalawa, sa inyong pagdalaw sa amin dito. Thank you very much. Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga puso at buhay. Araw-araw, let's talk again tomorrow. Goodbye for now, and God bless.